unti-unti na nag-fade, nakakalimutan na natin. Alam niyo po, ganun din po yung yung mga apostol ni mga apostol ni Jesus Christ. Noong linggo na yon, talagang nakita nila yung pagpapahirap ni Jesus Christ at yung nakita nila yung pag-resurrect. Pero after that, tingnan natin sa John 21, John chapter 21. Doon pa sa John chapter 21, nakita doon na parang back to reality. Kasi parang nakalimutan na nila yung ginawa ni Jesus Christ eh. Parang siguro minsan parang tayo rin yan. Minsan nararamdaman natin yung ginawa ni Jesus Christ sa atin, yung mga pagpapasahit, pero after lumipas na yung oras, mga time, parang back to reality na naman. Wala na naman. Ito po yung nangyari po dito sa mga kalagad ni Jesus Christ, Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ito po sa Galilea po yan. Bago siya nagpakita, ganito ang nangyari. Ganito ang nangyari. Magkakasama sila, yan, ito yung mga apostol niya. Magkakasama sila Simon Pedro, Tomas, na tinatawag na Kambal, Nathaniel, Natangkana, Zachariah, mga anak ni Zebedeo. Sinabi sa kanila Simon Pedro, mangingisda ako. Yun po, back to reality na. Pumunta na sila sa kanilang sarili-sariling mga gawain. Parang nakalimutan na nila yung ginawa ni Jesus Christ. But ano ba sabi ni Jesus Christ sa kanila? Ginawa sila ni Jesus Christ para maging fishers of man, sabi ni Jesus Christ. Pero itong anong ginawa nila, sabi ni Pedro, mangingisda ako. Ibig sabihin, balik siya sa dati. Balik siya sa dating gawain. Yung iba sa atin, na nakita yung pagpapakahirap ni Jesus Christ nung nakarang linggo, after that, pagkatapos ng mga nag-fail na kaagad, balik siya sa dating gawain. Siguro yung mga ibang nag-aapa sa kanilang mga sarili, yung mga ibang nagpenitensya, balik na ulit sa kanilang mga gawain. Balik na sa panginom, balik na sa kung ano-ano mga bisyo. Kasi may kakilala po ako yung mga pamangkin namin sa Paranasita. Nagaganon sila, pero pagkatapos ng ganito na, kinagabihan niya, pagkatapos nilang mag-aampas, mag-penitensya, nagiinuman na sila eh. Kaya, ibig sabihin, yung mga nararanasan nila na gusto nilang maranasan pala, o yung mga buhay ni Jesus Christ na ginawa sa atin, parang panandalian lang yung panandalian lang yung pag-alaala natin sa Kanya. Ganun yun, parang ganun. Kasi tulad nito yung mga alagad, panandalian lang, sabi ni Simon Pedro, mangingisda ako, back to reality na. Wala na yung nakalimutan na nila yung pagpapahirap ni Jesus Christ. Nakalimutan na nila yung sinabi ni Jesus Christ na gagawin ko yung fishers of man. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag sila ng isda, subalit wala silang nahuli. Tuloy natin. Nang mag-umaga na tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Ito po, ang masasabi ko dito. Lumalayo sila kay Jesus Christ, pero lumalapit si Jesus Christ sa kanila. Pinuntahan sila ni Jesus Christ eh. Makikita natin sa verse 1, di ba? Anong nakalagay sa verse 1? Yun muling nagpakita. Ibig sabihin pinuntahan ni Jesus yung mga kasi lumalayo na sila eh. Kaya nagpakita, muling nagpakita. Balik tayo sa verse 4. Yun, nang mag-umaga na tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Sabi kasi nila doon sa verse 2, yung sinabi ni Simon Pedro na mangingisda ako, or sabi, kung baka sa panahon ngayon, sabi natin na back to reality, sabi nila, habang naghihintay daw sabi ng iba, mga eskwela, mga apan, habang naghihintay daw si Simon Pedro, kailangan niya magtrabaho muna. Pero para sa akin naman kasi, yan, habang naghihintay, kasi habang hinihintay niya si Jesus Christ, kailangan magtrabaho, kailangan bumalik sa buhay ng pan. Pero ang sabi sa kanila ni Jesus Christ kasi, gagawin ko yung
fishers of man. Para sa akin, bakit iba yung ginagawa, iba yung intention ng paggawa nila, no? Ng gawa nilang, sinasabi nilang back to reality, back to sa dating buhay. Kasi nung doon sa verse 4, makikita natin, hindi nila nakilala si Jesus. Ngunit siya hindi nila nakilala. Kasi kung para kay Jesus talaga yung ginagawa nila, kahit malayo pa lang makikilala nila si Jesus Christ eh. Kasi para kay Jesus yung ginagawa nila eh. Eh dito sinabi, hindi nila nakilala. Kaya ibig sabihin, yung ginawa nilang sa kanilang sariling buhay, parang nakalimutan na nila si Jesus Christ. Tuloy natin. Ito pa yung, yung makikita ko pa pala yung verse 3, yung parang lumalayo sila. Yung lumalayo sila kay Jesus Christ. Doon sa verse 3, makikita natin doon na parang tayo rin kasi yun. Parang sila Adan at saka si Eva rin, lumayo. Nung nagkaroon sila ng kay sa ating Diyos. Parang si Cain din, nung nagkaroon ng kasalanan, biglang lumayo. Sabi nga doon sa Genesis chapter verse, may sulat ko ba yun? Sabi doon, si Cain ay pumunta sa lupain ng Nod. Sabi doon. Ang ibig sabihin po, kung i-search nyo yung Nod, ang ibig sabihin po nung panayon, yung Nod ay sa lupain ng Land of Wandering. Kaya, yun sabi niya sa Genesis chapter 9 verse 16. Kaya kung minsan pag ang ginagawa natin, nagwa-wander tayo, umaalis tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ito po, sa verse 5, sinabi niya, ito po yung gusto kong may pakita. Tingnan nga natin niya in NIV version. Light shines. Ito. He called out to them friends. Sinabi na ni Jesus Christ yan sa kanila sa bago pa pinako si Jesus Christ, itinuring na niya silang friends. Kailan tayo, nakalagay din sa Bible yan na itinuring tayo ni Jesus Christ ng friends. Ano ibig ko sabihin nito, ano? Kasi ang team natin ngayon, yung intimacy, yung presence of God, yung intimacy, ano? Si Jesus Christ, pilit na lumalapit sa atin. Dito sa senaryo na to, pumunta sila sa kanilang mga gawain. Pero si Jesus Christ lumalapit. Tinuring niya tayong friends. Kaya gusto ni Jesus Christ talaga na magkaroon ng intimacy sa atin, si Jesus Christ. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. English na tayo When you did, yan. Ihulog ninyo ang lambat sa gawain kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nirahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Ayun. Tapos, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Naalala nila ang Panginoon, ano? Bakit nila naalala? Kasi may senaryo nang nangyaring ganyan noong una eh. Makikita natin nung yung una pa lang si Jesus Christ, nung tinawag niya sila Simon Pedro, sa Luke chapter 5 yata yun eh. Para hindi tayo matatagal, sasaikwitin ko na lang. Sa Luke chapter 5, verse 11, 1 to 11. Kasi, yung senaryo kasi na yun, nung tinawag nung nangaral si Jesus Christ doon sa Sea of Galilee, sumakay siya doon sa bangka, tapos pagkataas niya mangaral, sinabi niya doon kila Simon Pedro na agis niyo yung ito. Pagkatapos pumalat kayo, ihulog ninyo yung inyong lambat. Ano sagot ni Simon Pedro? Magdamag kaming Pagdamag kaming, verse 6, hanggang 11 kasi yan eh. Magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihulog namin ninyo. Yan po ang senaryo. Mayroon nang nangyari.
Sa atin din, kung sa buhay natin, maaalala natin na si Jesus Christ pala yung lumalapit sa atin. Si Jesus Christ pala yung tumatawag sa atin kung lumalayo tayo. Dahil naalala natin yung mga nakaraan na ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Ganun po ito. Una, hindi nila nakilala si Jesus Christ kasi lumalayo sila eh. Pero gusto ni Jesus Christ na magkaroon ng intimacy sa kanila, lumapit. At sa isa, gumagawa ng panibagong senaryo, pangalawang senaryo. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanila? Doon sa verse 6, ilatag ninyo ihagis ninyo inyong lambat. Parang parehas lang. Kaya doon, sabi ni yung minamahal na alagad ni Jesus Christ, si Juan, sabi niya, si Amo yun. Si Jesus yun, sabi niya. Kaya, kasi naalala niya nung nauna. Ganun din po tayo. Pag lumalayo po tayo at may naaalala natin yung mga unang, sabi nga doon, yung unang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kaya nga may mga verses sa Bible na nagtatampo na ako kasi nakakalimutan mo na yung unang pag-ibig mo sa akin. Sabi niya, yung first love. Kung siya naalala po natin yung first love, pag humihiwalay po tayo sa ating Panginoon, naalala natin yung mga unang ginagawa sa atin ng Panginoon. Lahat naman tayo siguro nakaranas ng gano'n, mga unang nagawa sa atin ng Panginoon. Kung bakit natin siya nakilala. Yun po. Sinabi kay Pedro ng alagad ng minamahal, ang Panginoon yun. Nang marinig ni Simon Pedro ang Panginoon yun, nagsuot siya ng damit at dahil nakabad siya na. Sumunod na boss. Dumating sa pampangsama niya ang mga alagad, sakay ng bangka, hila-hilang ng bat na punong isda. Hindi sila gaano malayo sa pampang, mga 7 metro lamang. Pagkahawid nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nauli ninyo, sabi ni Jesus. Ang senaryo, nag-iihaw na si Jesus Christ ng isda. Siguro, gumawa ng magic si Jesus Christ siguro. Hindi sinabi yun, pero nag-iihaw si Jesus Christ ng isda. Tapos, nag-iihaw na siya ng isda, pero sabi niya, magdala kayo ng isda dito. Para sa akin lang, gustong sabihin ni Jesus Christ kasi, gusto niya pagsamahin yung effort niya at saka yung effort niya. Kasi ang pinag-usapan natin dito yung intimacy. Gusto niya magkaroon ng intimacy. Yung pinaghirapan ni Jesus Christ at saka yung pinaghirapan nila, gusto niya pagsamahin. Kasi meron na siyang inihaw pero kailangan ko na siyang inihaw eh. Yung ang gusto kong i-effort dito eh. Para nakikita ko ganun ang gusto iparating dito yun. Yung effort niya at saka yung effort nila, gusto pagsamahin. Tapos yung sumunod na word dyan. Kaya sumampa sa bangka si Simon, pero at hinila sa pampangang lambak na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Siguro malalaking isda yan eh. Kasi nung unang panahon, hindi naman sila nanguhuli ng maliliit. Tsaka ang lambat nila nung unang panahon, hindi pino, talagang ang butas ay malalaki. Kaya ang nahuli lang nila malalaki. Siguro katulad nung inihaw natin yung nakaraan. 135, siguro binilang pa nila, no? 1, 2, 3, 4, 5. Verse 12. Alin kayo, mag-agahan tayo. Mag-agahan kayo, sabi ni Jesus. Sama sa mga alagad ay hindi nang aas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanya. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita. Yun po ang senaryo, no? Tayo lumalayo po tayo kay Jesus Christ. Pagkatapos na maranasan natin yung kanyang ang kanyang ginawa niya sa atin, after a while, back to reality na naman tayo. Pero si Jesus Christ lumalapit po. Kasi senaryo na ito lumalapit. At pilit niyang iniuog na yung kanyang sarili sa atin. Yung intimacy, gusto niya talaga magkaroon ng intimacy sa atin. Ito po yung napakamaganda, no? Yung verse 13, magkasalo silang kumain. Alam niyo po, yung intimacy talaga ng magkakaibigan, makikita dyan pag magkasalo kayo kumain. Ito yung trademark ni Jesus Christ yan eh. Yung kinuha ang tinapay at hindi mo nilagay dyan ang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Hindi siguro. Yun po ang trademark ni Jesus Christ. Yung binibigay yung tinapay para sa atin. Alam mo ba yung tinapay niya sinasabi? Alam naman natin yung
sabi ni Jesus Christ, yung kanyang flesh, sabi dun dun sa pag nagpipira-pira sa tayo ng tinapay, ito ang ito ang aking katawan. Binigay niya ang kanyang tinapay. Pag nagkakaroon po tayo ng communion, kasi ang tawag din ito kasi pag natin sa communion, ang communion yung pagsasama-sama o intimacy. Yun yung, kaya dito meron silang intimacy. Lalo na nung unang panahon po, pag nakasama mo ang isang tao sa hapagkainan, talagang ang bonding nyo talagang matindi talaga ang bonding nyo. Yun po. Kaya ito yung gustong ni Jesus Christ sa atin ngayon, na lumalayo man tayo sa Kanya, kumisa na pinapaalala niya sa atin mga nagawa niya sa atin. Gusto niyang yung effort niya at yung effort natin ay pag-isahin, at saka gusto niya tayo magkasalo sa hapunan. Sabi nga dun sa Revelation 3:20, di ba, yung lagi namin sinasabi na kumakatok ako sa harap ng pinto, at sino mang magbubukas ay papasok ako sa kanyang tahanan at pagkasalo kami kakain. Ito po ibig sabihin, magkakaroon ng intimacy po yung bawat isa. From God to us. Yun po yun. Ito po yung ginagawa ni Jesus Christ para sa atin, para magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Lumalapit po siya sa atin. At alam nyo, yung sumunod na verse po dito, pagkatapos ng kainan nila, nagbigay na ng instruction si Jesus Christ niya. Binigyan niya ng instruction sila Pedro na kung ano ang tama, kung ano ang gagawin nila. Ngayon po, yun po ang ginagawa ni Jesus Christ para magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Lumalapit po siya sa atin. Tayo naman, ano ba yung dapat natin gawin para magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya? Kasi ang ginagawa lang natin, lumalayo tayo Pero si Jesus Christ, laging lumalapit yan. Kaya, dapat ang gawin po natin, tingnan natin yung Hosea 6:6. Hosea 6:6. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunod. Ito po yung gusto ng Diyos sa atin. Yung kilalanin natin siya. Kasi ang senaryo kasi dito nung unang panahon, tinusunod nila lahat yung mga utos, mga paghahandog, mga pag-aalay, pero wala sa kanilang puso ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang gusto ng ating Panginoong Diyos, kilalanin natin siya. Sa halip na sinabi nga rin ni Jesus Christ, yung mga handog na pagpaimbabaw lang ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Kaya ito po gusto ng Panginoon. Kilalanin natin siya. Paano bang God dapat natin gawin para magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya? Make God the number one priority in our life. Dapat gawin natin po siya number one priority sa atin. Sabi nga doon sa Matthew 6:33, ano nakalagay doon? Seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:32. Kaya, kailangan maging priority po natin ang ating Panginoon. Seek first. Seek ye first the kingdom of God. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang karyan ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Maganda kasi pakinggan sa English Sabi doon, and all these things shall be added unto you. But seek first the kingdom of God, and all these things shall be given as well. Kaya pag inuuna po natin siya, lahat po ng mga bagay na kailangan natin ay sumusunod na yon. Ganito po yun kung ano yung, paano po yung pag inuuna natin siya. Yun po yung mga bagay na parang galak na galak tayo ibalita sa Kanya yung pan. Kasi kung ano yung priority natin sa buhay, yun ang madalas natin ipinipinto sa mapa, di ba? Sa ating mga kakilala. Kung ano yung, palibasa, kung minsan, halimbawa, may mga tao na ang priority nila ay gumanda. Pag napagpaganda yung mga yan,
Talagang dinidisplay nila yan eh. Yun ang nagiging bukang bibig nila eh. Kung ang priority nila ay halimbawa, mapagtanim ng marami o ng malago. Yun ang priority na lagi nilang ikinukwento. Yun yung kayo yung mga ibig sabihin nun. Kung priority natin si Jesus Christ, nakalagay po sa Jeremiah chapter 29 verse 13 eh. Kung ano yung iyong Jeremiah 29 verse 13, kung ano yung ipinagyayabang mo, yun ang gusto mo sa buhay. And when you seek me and find me, when you search for me with all your heart. Yun po. Kung isa-search po natin siya sa ating puso, yan. Kung hinahanap niyo ako, inyong matatagpuan ng buong puso. Kaya kung ano po yung nasa ating puso, yun po yung ating ipinagmamayabang. Pangalawa, slow down and be quiet. Natalakay na po nung nakaraan dito, dun sa topic natin nung nakaraan. Sabi ni Jesus Christ, go to your room. Sabi ko, slow down and be quiet. Nakalagay mo sa Psalm chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. Kailangan be still po tayo. Paano po yung be still? Lagi po natin natatalakay din yan. Dapat pumunta po tayo sa yung topic na po natin nung nakaraan. Yung topic natin nakaraan, sabi ni Jesus Christ, go to your room. Sabi niya, Matthew 6:6, when you pray, go to your room. Sabi nga ni Jesus Christ sa Matthew 6:6, hindi room ang sinabi doon. Go to your closet. Sabi doon, kaya ito rin yung nangyari kay Elijah. Sabi doon, nung nagkaroon ng kulog, ng kidlat, ng hangin. Pero nung wala doon si Yahweh, sabi doon, nung yung topic natin nakaraan, nung naging tahimik siya, nagkaroon ng small voice. Doon po natin maririnig yung small voice. Pag tayo po ay tumatahimik. Pagkatapos natin mag-pray, maririnig po natin yung small voice na yun. Kasi sabi doon, slow down and be quiet para magkaroon po tayo ng intimacy sa ating Panginoon. But though when you pray, enter into your closet, and when you have shut thy door, pray for thy Father which is in secret. And thy Father which sit in the secret shall reward thee openly. Kaya, be quiet. Punta tayo sa ating closet, mag-pray. Doon po sa Psalm chapter 46 verse 10, sabi doon, be still and know that I am God. Number 3, decide whose friends. Sabi na sa Psalm chapter 46, be still and know that I am God. Yun po ang pangalawa. Number 3, decide whose friendship you want most. Mag-decide po tayo kung sino yung talagang ating friendship, magiging PFF natin. Siyempre, kung sino yung BFF natin, yun magkakaroon na influence sa atin eh. Kaya, umiwas po tayo sa mga hindi karapat-dapat na maging friendship. 1 Timothy chapter 6 verse 11. Umiwas po tayo sa mga bagay sa kung sino na hindi. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka Diyos may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kamuhan. Yun po, umiwas po tayo sa mga hindi friendly na mga bagay. Sabi doon, mag-decide po tayo kung sino yung mga friend na dapat nating makasama. Number 4, maintain a constant conversation with God. Ito po yung lagi na natin. Unang-una po ito eh. Maintain a constant conversation with God. Ganito po kasi yun eh. Pag may kaibigan po kayo, para magkaroon po kayo ng intimacy, dapat lagi kayo nag-uusap. Wala naman siguro magkaibigan na hindi nag-uusap eh. Anong halaga ng pagiging pagkaibigan ninyo kung hindi kayo nag-uusap? Kaya, maintain constant conversation with God para magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Alam naman natin siguro yung paano magkaroon ng constant conversation through prayer po yun.
At alam naman natin yung prayer, hindi na po isa yan. Dalawa yan. Prayer na ikaw nagsasalita at saka yung Word of God na nagsasalita sa iyo. Ganun po yung prayer. Magbasa po tayo ng Bible bilang kasagutan sa ating prayer. Number 5, trust God in our pain. Ito po yung pinaka-kon eh. Kasi kung minsan, pag nakakaranas na tayo ng pain sa ating buhay, pag nakakaranas na tayo ng paghihirap, pag nakakaranas na hindi maganda, mawawala na tayo sa ating focus, mawawala tayo sa ating Panginoon. Bilang tayo, na itinuring na friend ng ating Panginoon, alam niyo po, yung friendship kasi, yung intimacy ng friendship, kahit na pag nahihirapan ka, ibig sabihin, pag nahihirapan ka, lalo ka dapat pupunta sa iyong kaibigan eh. Hindi yung pag nahihirapan ka, lalayo ka sa iyong kaibigan. Hindi. Ang intimacy po kasi ng friendship, dapat pag nahihirapan ka, lalo kang lalapit sa kanya. Ganun po yun. Huwag po tayong hihiwalay. Yun po. Yes, sabi nga doon sa Psalm chapter 55 verse 22, cast your cares on the Lord. Cast your cares on the Lord. Ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Aalalayan ka at ipagtatanggol din. Ang taong matuwid, di niya bibigwin. Ito po yun. Pag mayroon po tayong intimacy sa ating Panginoon, pag may suliranin po tayo, sa Kanya po tayo lumapit. Ilagak, sabi doon, ilagak. Ibigay natin yung ating mga suliranin sa Kanya at ipagtatanggol na tayo. At alalayan tayo at ipagtatanggol niya. Yun po ang mga dapat natin gawin po na para magkaroon tayo ng intimacy sa ating Panginoon. Make God the number one in our life. Slow down and be quiet. Decide whose friendship you want most. Maintain a constant conversation with Him. Trust God in all our pain. Kaya, ang ibig ko sabihin dito, huwag po natin gayahin yung ginawa ng mga apostol. After nang nangyari, humiwalay na sila. Nagkaroon ng life is ano yung lagi kong sinasabi na back to reality. Hindi po. Ang reality po para sa atin ay yung maging intimate po tayo sa ating Panginoon. Hindi po reality sa atin yung bumalik tayo sa ating mga gawain, sa mga dating ginagawa natin na hindi maganda sa ating Panginoon. Hindi po reality yun. Ang reality po ay nalaman na natin yung pagpakahirap sa atin ng Panginoon, nalaman na natin yung nag-resurrect siya para sa atin. Ang reality po ay dapat magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Amen ba? Amen. Yan lang po ang message sa atin. Hallelujah in heaven. Oh Lord God, maraming salamat po sa message ninyo ngayon, oh Lord God. Sa message ninyo ngayong araw ng linggo na inyong pag-resurrect, oh Lord God. Oh Lord, maraming salamat po sa inyong paalala sa amin, oh Lord God, na dapat ay huwag kaming bumalik sa aming dating buhay, O Lord God. Huwag kaming bumalik sa luma namin na kagabihan, O Lord God. Kundi dapat sikapin namin na magkaroon ng intimacy sa inyo, O Lord God. Sikapin namin na masalubong namin ang intimacy na ginagawa ninyo para sa amin. Kayo ay lumalapit sa amin, O Lord God. Kaya dapat din po kaming lumapit sa inyo, O Lord God. O Lord, sana po, O Lord, kayo po ang bumabay sa amin sa aming pang-araw-araw. Kayo po ang bigyan ng liwanag sa amin. Open the eyes of our heart in order that we may know the hope to which you have called us, O Lord God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen.